Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang inaasahang pagpalit ng liderato ng Senado pag nagsesyon ito sa Biyernes ayon kay Senate President Tito Soto. Sa gitna yan ng umuugong na panibagong kudeta umano sa Senado, sabi ni Soto, hindi kailangan ng loyalty check at tiwala siya sa suporta ng majority bloc. Itinanggi rin ng ilang senador ang umiikot online na magkakaroon muli ng rigodon sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo raw ang kumpiyansa ni Senate President Tito Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado. Sa gitna ito ng umuugong na namang umano'y kudeta sa Senado. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable, both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, no, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Umiikot sa social media na ang papalit umano kay Soto si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Senador Ping Lacson bilang Senate President pro tempore si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, sabi ni Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta, Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. lumutang ang kudeta sa Senado, bunsod ng anunsyo ni Senador Ping Lacson na plano niyang magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes, and I will accept whatever decision he makes. Kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally, on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na natanggap na niya ang resignation letter ni Senate President pro tempore Panfilo Lacson para sa kanyang pagbibitiw bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Nakasaad sa resignation letter ni Lacson na nagbitiw siya sa pwesto matapos magpahayag ng pagkadismaya ang ilang senador sa naging direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon. Sinabi ni Lacson na sa liham na batid niyang siya ay naihalal sa Blue Ribbon bilang chairman at siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Wala pang sagot si Soto kung tinanggap na ba niya ang pagbibitiw ni Lacson.